Magandang gabi, Pilipinas! Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon sa tulong ng Commission on Elections at ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, ating makakasama at magkakaharap-harap ang mga opisyal na kandidato sa pagkapangulo ng ating bayan. 7 magigiting na Ginoo, isang bayang naghahanap at naghihintay ng kasagutan sa mga maiinit na isyu ng ating panahon. Atin po silang kinananin mga kaibigan, presenting mula sa Angkapatiran, Olongapo City Councilor JC De Los Reyes. At mula po sa Liberal Party, Senador Benigno Noynoy Aquino III. At mula sa Partidong Bagong Bayan, Senador Richard Dick Gordon. At mula sa Partidong Bangon Pilipinas, Jesus is Lord Leader Eddie Villanueva. At ang ating pong environmentalist at independent candidate, Nicanor Perlas. At mula po sa Pwersa ng Masang Pilipino, dating Pangulong Joseph Erap Estrada. At mula po sa Lakas Campi CMD, dating Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Mga pamilya, nakalaan po sana ang pang-8 podium na ito kay Senador Manny Villar ng Nationalista Party. Hanggang this morning, as early as 11 until 1 p.m. po, siya ay kumpirmadong darating. Pero po, sa kinahapunan, tumawag ang kanyang staff at sinabing siya po daw ay mayroong importanteng business meeting. Samantala mga kaibigan, tayo po'y nagpapatuloy. Let's get this show on the road, ika nga, live mula sa UST College of Medicine Auditorium sa Maynila. Ako po si Ted Filon at ito ang harapan the ANC and ABS-CBN Presidential Forum. At para po masigurong walang lamangan dito po sa ating forum, nagkaroon po ng bunutan ang mga kinatawan ng bawat kandidato para malaman ang pagkakasunod-sunod ng kanilang mga pananalita at kasagutan. Meron din po tayong timer. Timer please. Pakilakas nga. Kaya kapag tapos na po ang inyong oras ng pagsagot, inyo pong marinig po ating bell. Isa pa nga ulit. Bell, please. Samantala mga kapamilya, to begin, let's listen to the opening statements of this gentleman. You are given 2 minutes, 2 minuto po lamang, para sabihin sa ating lahat at sa buong Pilipinas kung bakit kayo nakahihigit sa inyong kapwa-kandidato at bakit nararapat kayong maging ika-15 Pangulo ng ating Republika. We will begin with Councilor JC De Los Reyes. Sir, please. Good evening po sa inyong lahat. Ako po ay pinili ng aking partido, ang Angkapatiran Party. Ako po ay may misyon, isulong ang mga prinsipyo at plataforma ng Angkapatiran Party. Iilan po sa mga prinsipyong to ay ilagay ang Panginoon sa sentro ng politika natin.
ang unahin po ang mga kawawa at ape at mahihirap. Pangatlo po, prioritize po natin ang mga karapatan ng manggagawa at isulong po natin ang kabutihang panlahat. Yung mga provision po sa mga plataforma namin ay tanggalin po ang pork barrel system sa ating politika. Yung mabigyan po ng enabling law sa wakas after 23 years, no? Ang tagal-tagal na, yung anti-dynasty provision sa ating constitution. Tanggalin po yung kahit na anong uri ng sugal at labanan po talaga ang graft and corruption. Bakit po ako? Ang sabi po ng namili sa akin, yung National Electoral Committee po, yung in-house committee ng partido namin, dahil po ako ay kabataan. Ako po ay nagrepresenta sa mga kabataan. Idealistic po ako at hindi po ako magsasorry for my idealism. Kinakanta po natin yan sa lupang hinirang, sa panatang makabayan, sinasabi natin yan, sa ating pagsasamba sa Panginoon. And this country should be infused with idealism. And we invite you po to dream with us towards a new Philippines. Maraming salamat po. Thank you, sir. At ngayon, pakinggan natin Senador Benigno Noynoy Aquino. You have 2 minutes, sir. Magandang gabi po sa lahat. Tayo raw po hinuhubog ng ating pinagmulan at ating kinagisnan. Ako po'y maswerte sa dalawang panig na ito. Meron po akong mga magulang na nagturo po sa atin ng tama at mali. Sinamahan para pati ng mga kasambahay, kaalyado at kakampi na siya rin pong nagtuturo sa atin na hindi dapat sinasamantala ang kapangyarihan at hindi tayo dapat nang-aabuso at tayo dapat pumalag sa api. Dumating po ang Marcelo, naramdaman po natin kung anong ibig sabihin talagang maging ape sa kawalan ng katarungan, sa kawalan ng kalayaan, at sa kawalan ng pag-asa. Sakit po na yung pinangako natin hindi naman nunumbalik, kaitilan nandito naman po sa ating bansa. Ako po ay narito dahil sa hangarin nating maibalik ang tama sa ating lipunan. Marahil ang pinakamalaking pagkakaiba natin sa ating ibang katunggali ay hindi ko po hinangad ni minsan na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Ang matinding tiwala ng tao at hindi ambisyon na pansarili ang nag-udyok sa atin. Sapagkat hindi pansariling kapakanan ang dahilan, may kalayaan akong isipin at isulong ang kapakanan ng iba. Kilala na po tayo sa ating ating mga kababayan. Sa mababang kapulungan man o sa Senado, may tiwala po ang tambayan na ipinaglalaban natin ang tama, hindi lamang paminsan-minsan, kundi sa lahat ng oras. The Filipinos' faith in us is what gives us strength. As long as the people are with us in this fight for change, I am confident that we can address the many problems this administration has created and will leave behind. Ang laban na tapat ay laban nating lahat. Sa tulong ninyo, ako po ay magsusulong sa laban na ito. Maraming salamat po. Thank you, sir. And now, let's hear from Senator Dick Gordon. 2 minutes, sir. Magandang gabi po. Maraming po salamat at ako po ay natutuwa at nakasabay ko ang mga taong dito ngayon na may passion for leadership. Today po ay ang hamon ng panahon ay napakalaki. Lahat tayo nag-agree sa dapat gawin o nagdi-disagree madalas. Pero ang mahalaga po rito, ang kaibahan po rito ay kailangan po yun talagang napakita natin na meron na tayong subok na liderato na nagawa na yung mga sinasabi at hindi na masyadong nangangako. As far as this representation is concerned po, hindi po ako nahiyan sabihin sa inyo na ako po yung naging pinakabatang delegado sa Constitutional Convention habang ako ay isang estudyante pa lamang. Ipinaglaban ko po doon ang Bill of Duties and Obligations of Citizens. May tungkulin ang bawat Pilipino. Hindi lang karapatan. Hindi po panay-kabig, ngunit dapat magbuhat tayo ng ating responsibility sa ating bayan. Ako po ay pagkatapos na naging mayor ng Olongapo, pagkatapos ko maging abogado, ako po yung naging mayor ng Olongapo, binago po ang kalooban at kamalayan ng mga mamamayan para isipin muna ang kabutihan pangkalahatan. At yan po ang kulang sa ating bayan. Kulang sa focus. At kaya po ang nangyari, nagkaroon ng disiplina, ultimo mga driver ng jeep, lahat ho, ang hospital ay umayos, ang eskwela ay umayos, at dumami ang nakakapag-aaral sa mas mataas na palaginip nila. Naging tourism secretary po ako at naging chairman muna po ako ng Subic. Tinamaan po kami